Salamat sa Diyos at sa pagkakataon na makabahagi ng na tutorial tips dito sa ating sa ating channel page. So bigay ko sa inyo mga ka-worshki yung idea na to kung paano gawin to at bakit kailangan gawin to sa inyong motor and then tsaka ere. Okay? Sa mga hindi pa nakapollow, subscribe na po kayo. And sa mga nagtatanong ng location natin ay Bustos, Bulacan. Search nyo na lang sa Google Map ka-worshki Motor Shop. Alright. Okay, good day mga ka-worshki. So welcome back to my page and YouTube channel. So bigyan ko lang din kayo ng tips mga ka-worshki. Ito kasi talagang nangyayari to sa mga motor natin lalo na sa NMAX version 1. Ito kasi mga ka-worshki ay babiyahin ng Aurora Baler So dito sa taga Bustos yung may-ari. So mga ka-worshki, maging awareness lang tayo dito sa mga motor natin para hindi mangyari na magkaroon ng problema o magkaroon ng aberya sa pagmamaneho natin pag tayo ay bumabiyahe sa malalayo Mga ka-worshki, dapat sureball na pinapa-maintenance nyo itong mga to. Eto, lang naman sa akin kasi parang may bubulong sa loob ko na ma-check up na para ganun ba. Kumbaga, para lang safe lang si bossing. Kasi mga ka-worshki, kadami ko na kasi na-encounter dito na ang nagkakaproblema sa mga NMAX version 2 ay itong mga sakit na to Yan. Nagkakaroon siya ng loose contact kagaya ng mga to. Okay. So, i-maintenance ko lang naman mga ka-worshki. Kumbaga, isi-security ko lang. Check upin ko lang kung kung okay and then syempre yung sa mga discard na ginagawa ko doon sa mga customer ko rito, gaganunin ko na rin siya, sisikipan ko na rin para po hindi na magka-problema so ganun lang naman, ipapa-maintenance nyo lang sa amin kung babiyahe kayo ng malayo and then hindi lang po yan, kasi isa pa sa mga issue ng mga Aerox, NMAX version 2 or Aerox version 2 or kahit yung mga B1 etong fuel pump. So kung naparin yung video ko kahapon, so NMAX Aerox version 2 mga ka-worshki ay nagka-problema rin yung ganito nila Isa na rin yan sa check upin ko kasi naka 1 year na tong motor Pero napakababa pa ng odo, 6K odo pa lang. Ang gagawin lang naman natin mga ka-worshki, may maintenance lang para ba sigurado yung yung may-ari na hindi magkakaroon ng problema. Sisiguraduhin ko na rin na patitibayin ko yung fuel pump niya para po hindi magkaroon ng problema o maputol yung mga terminal. Okay? So yun ang gagawin ko dito mga ka-worshki. Baka kasi mangyari magkaroon ng aberya sa daan, mahirap po, napakahirap. Kumbaga yung lakad ninyo imbis na okay, magiging diba? So alam niyo na yun mga ka-worshki. Kaya ang gagawin ko lang, i-maintenance ko lang So eto, ang gagawin ko dito, lilinisan namin and then pasisikipin ko lang po yung sakit niya. So yun lang naman kasi mahalaga mga ka-worshki para hindi na po matuloy na masunog na kagaya ng ganito So ganun lang gagawin natin. I-maintain lang natin. Sa fuel pump ganun din. So pagka kami naman dito, hindi ko na babaklasin yung pump na yan or yung tangke Diyan na yan. Kaya na mahugutin na nandyan yung mga ka-worshki. Basta yung yung gasolina matanggal natin. So paano ba tanggalin ang gasolina? Bigyan ko na rin kayo ng idea para sa mga kapwa ko mekaniko para may idea din kayo mga ka-worshki sa gagawin ko. Eto kayang-kaya to ng mga magdi-DIY o yung may mga gustong magkatikot ng motor So basic lang to, hindi po mahirap gawin. Ang gagawin nyo lang mga ka-worshki, pero dapat may compressor tayo So i-demo ko sa inyo paano tanggalin yung yung gasolina. Okay mga ka-worshki, so ito na. Wala kayo ng hose, ayan. Hose and then wag yan, compressor. Wag mo na yung compressor boy. Wala kayo ng hose mga ka-worshki o kaya kung may blower kayo pwede rin po yan. So pwedeng gamitin yan and then kuha kayo ng basahan O ngayon ganito gagawin. Sige boy, i-blower mo. Tinakpan niya and then pinasukan niya po ng blower. Ngayon kung compressor pwede rin, mas maganda. Sige, tada mo. Sige, tada mo. Bitawan mo muna, tanggalin mo muna. Ayaw, di ata nakasigadyos natin. Sige, idire-diretso mo na yung hangin boy. Kaya kung napapansin nyo, bumababa blower. Ayan, lakas, diba? Ayan. Hindi na kailangan na sip.
At patay mo na boy. Okay, tingnan nyo mga Kowarski, naubos yung laman ano. Pero syempre kahit pa paano may naiwan pa dyan. Compressor na gamitin mo boy. Yung compressor naman na gagamitin namin. Ngayon kung blower lang ang gamit ninyo, pwede naman po yan. Basta simutin nyo po yun sa loob. Sige boy, baga. Hindi yata nakababa yung hose. Sige, bababa mo ba? Wala na yata. Ayan. Ayan, meron pa. Sige, ayan, meron pa konti. Okay. Okay na yan. So yan mga Kowarski, ito yung nakuha namin gasolina. So bali yun pa. Medyo marami-rami ano. Kasi pinultang na idol. Kasi nga babiyahin na ito mamayang gabi ano. Ngayon mga Kowarski ay pwede nyo nang baklasin nyo na sa ilalim. So 4mm naman po na ano, na Allen ano, Allen type ang tornilyo nya. So ganun lang magtanggal ng gasolina para sa ibang kapwa mekaniko para mapabilis ang sip-sip ninyo ng gasolina, 'di ba? Hindi na kailangan sip-sip pa. So ayan mga Kowarski, binibigay ko na yung mga diskarte namin para may idea din yung mga kapwa ko mekaniko ano. Ayan, wala naman din tayong ano, share knowledge lang. Kami naman bago kami mag-share, pinag-iigihan muna namin ng mabuti o pinag-aaralan namin mabuti para sigurado, para may iwasan natin yung ano. Sa nagkakamali ng diwa mga Kowarski, natututo ng pagkakaunawa. Yan lang. Okay? So baklasin lang natin ilalim. Pasyensya na nga pala mga Kowarski sa mga doon sa nagsasabi, may mga mali ako, may mali akong term. Pasyensya na po kasi sa dami rin kasi ng ginagawa namin. Hindi ko na alam yung nasasabi ko ano. Ayan, kasi ay, thank you po. So baklasin lang natin mga Kowarski yung hose. So may lock po yan, ito yung pinaka-lock nya. Tanggalin nyo lang po yan. Paano ba tanggalin nya mga Kowarski? Angat nyo lang. Angat nyo muna dalawang gilid. Ito, ayan. Dahan-dahan po kayo kasi baka mamaya madamage nyo yung fuel pump ninyo. Maputol nyo yung ano, naloko na pag naputol. Okay. Tapos kabila. Okay, so ayan, nakaangat na. Pag nakaangat na po yan, pwede na pong mahugot yan. Okay lang, di ba? Pero yung hugot nyo kailangan pantay po kailangan diretso. Tapos ito yung sa may gas ano, sakit. Tapos ito naman sa may speedo sa gas gauge sakit. Yung kulay white. Yan, okay na. Nahugot na. And then pwede nyo na pong buksan yan. So syempre may tatapon na konting gasolina dyan dahil may naiwan pang konti yan. So ngayon yung mga tornilyo niya sa ilalim, ayan, kung napapansin nyo, baklasin nyo na lang po yan. Bali 4 po yan. Okay? So baklasin ko muna. Okay mga Kowarski, bago nga pala baklasin, iwawash muna namin itong motor para masarap siyang gawin. Okay? So wash muna natin yan. Okay, so yung mga Kowarski, winas ko muna siya. So nilagyan natin ng degreaser. So ganyan kami magtrabaho dito. Kaya doon sa mga gusto magpagawa rin ano, mga Kowarski, ito ay pamamaraan na namin kasi para hindi na natin maiwasan yung yung pagkaputol ng terminal. So agapan nyo mga Kowarski, hugasan ko muna. Alright. Okay mga Kowarski, so sa mga newbie, mas the best kung babaklasin nyo na lang yung tangke. Ito lang naman babaklasin natin, yung cover na yon. Hindi, wag mong tanggalin yan, hayaan mo na yan. Tapos tanggalin nyo lang yung tornilyo up. Bali 4 po yan. Mahuhugot nyo na po yung tangke. Pero pinaka the best kasi pag hugutin nyo wala pong laman. Kasi pag may laman mga Kowarski, baka ma-damage nyo po yung fuel pump doon sa ilalim, maputol. Mabigat-bigat kasi yung tangke. Mas the best kung walang laman para sigurado Kaya mga Kowarski, baklasin na natin. And then pakita ko sa inyo yung gagawin namin. May damage man siya o wala, lalagyan na natin siya na pampatibay para hindi po magkaroon ng problema yung fuel pump natin. Alright. Okay sa mga Kowarski, ito na yung fuel pump. Ayan, lalabas na natin. Ito 6K Odo pa lang to. Pero ang gagawin ko lang mga Kowarski, para hindi na ma-damage yung inyong terminal dito sa fuel pump, mas the best palagyan nyo na ng epoxy. Ayan, so ito naman all goods pa naman to. Ayos naman na siya So madalas kasi napuputol epoxy mga Kowarski sa parte na to. Ito sa parte baba na to. So alam na po na marami yan dahil napakadami nating napakadami nating nagawang ganito. So ang gagawin ko lang mga Kowarski, ito okay na okay to ang gagawin ko lang diyan ay lagyan ko epoxy tong parte na to.
kumbaga parang pinakalock niya lang ano. Kasi pag nga nakakaldag yung motor natin, marami kasi yan, maraming gano'n na ano, history sa paggagawa ko ng fuel pump. Maraming gano'n na senaryo na nakaldag lang, bigla ng ano, namatay ano. Pero kasi kung may lamat na yan o kung mapuputol na yan, mapuputol at mapuputol talaga. Wala tayong magagawa. Kaya ngayon, bet hintay pa natin maputol. Ang gagawin ko na, lalagyan ko na siya ng support, epoxy. So lalagyan ko na epoxy, babalutan ko na epoxy to para po hindi na po makalog yan ano, or mahugot. So ganun ang diskarte na gagawin ko para hindi na po ito magka-damage. Okay? So for ano lang naman, for security lang naman, para hindi tayo masiraan talaga sa daan ano. So meron din naman pagkakataon na nasisira yung IC, meron po yan, or yung fuel pump. So, pero ang talagang pinaka number 1 na nagkakadamage dito sa fuel pump ay napuputol yung terminal. Alam na po ng maraming mekaniko yan, o yung may mga may-ari ng NMAX, Aerox, o yung mga Yamaha type na FI. Ito talaga nagiging damage nila. So agapan na natin mga kaworski para sigurado, para hindi na kayo maabala kung in case na masiraan kayo. Okay? So ngayon mga kaworski, lagyan nyo lang na epoxy to, parang ganito. So hindi ko na maide-demo sa inyo ano, kasi wala akong tigawak ng camera eh. Busy kami eh. Basta balutan nyo lang na epoxy, tignan nyo lang kung paano yung balot na mangyayari dito. Ganun lang ang gagawin ninyo. And then pinaka the best, palitan nyo na fuel filter ano. Ayan 6K Odo, tignan nyo tsura. Naka 1 year na po kasi mga kaworski yung motor nya. Kasi ang ano ko dito sa shop mas the best kasi 1 year. Kaso nga lang, nagalangan kami full maintenance kasi nga 6K pa lang. Kaya nga sabi ko kay sir, kung mo babiyada kasi siya ng ano, ng baler po, di ba? Baler ano, kung mo babiyahe siya ng baler, pinasigurado ko na to para hindi tayo kakapa-kapa. Baka mamaya kasi masira pa doon sa parting baler to, mahirap na. Wala kayong makikita, kung wala kayong makitang marunong mag-repair na to, bibili kayo ng buong fuel pump, mapapagastos kayo ng mahal. So yun yung mga iniiwasan nating mga pagkakataon kung masisiraan tayo ano. Repairin na muna natin to, and then yun nandito naman. So bigay ko rin sa inyo diskarte ko kung paano siya pasisikipin ano. So ito muna gagawin ko. Okay, sa mga kaworski, ganito lang muna ginawa ko. Baga binalutan lang natin siya ano, ng epoxy. So sa mga nagtatanong nga pala kung nagamit ko epoxy, asan ba yung box ko ng epoxy? Ito, pakikita ko lang din sa inyo mga kaworski para may idea kayo. Ito lang ang pinagkakatiwalaan kong epoxy na nilalagay sa fuel pump. Tested ko na ito dahil matagal ko na pong ginagamit ng mga kaworski. Almost 2 years na. Sa lahat na epoxy ito nakita ko maganda. Hardex, gawa ng Hardex yan. So ayan. So sa mga kukuha ng epoxy, ito na lang po kunin ninyo. Ayan, gawa ng Hardex. So yan lang ang nilagay ko dyan. Okay. Basta mga kaworski, nakita nyo hindi pa po kinakalawang, okay pa tong mga terminal na yan. Okay na okay, ang all goods yan. Tapos winarningan ko na rin yung may-ari na wag magpapagas dun sa mga mumurahin ano. So kailangan din sa mga kilalang gasolinahan tayo magpagas para sure bull, para hindi magkaroon ng problema. Ito kasi sa local brand lang daw siya nagpapagas. Eh tulong naman mga kaworski, hindi naman siya nagka-problema. So mga kaworski, yan, may epoxy na. Ngayon pagka nalagyan na natin epoxy yan, syempre kung ano, palitan na natin yung fuel filter para sigurado. Papalitan na natin yan. And then dito naman sa kanyang fuel stator socket, gawa natin ng paraan para mas tumikip yan. Okay? So doon sa mga iba, totoo lang talaga nakakasira dyan is yung vibration ng makina. Number 1 doon yung dragging. Okay? Tapos yung dumi na pumapasok kasi nga wala po kayong nilagay na tire hugger sa likod. Mas the best kasi mga kaworski, maglagay kayo ng tire hugger ano. And then sa una naman, maglagay din kayo ng extension fender. Pinaka the best yun para wala pumapasok na dumi sa parting makina, kasi nga naharangan ng mga tire hugger natin, and then ng mga extension fender ano. So yun lang mga kaworski, isa yan sa mga idea para hindi magkaroon ng problema electrical natin. So agapan na natin. Kaya kami mga kaworski, kung may nakikita kami mga problema sa mga motor ninyo na issue na nasisira, madalas masira, kasi kaya namin nasabing issue, madalas po kasing masira yon, or yun ang point na nasisira sa mga ganitong motor. Sa ganitong motor mga kaworski, talagang target na talagang issue talaga is itong socket na to, and then yung fuel pump. So alam na po ng marami yan. Kaya yun ang ginagawa natin ng paraan. Nag-iisip kami ng mga
ng magagandang paraan para po mas-safety natin yan. So ito, tuturo ko rin kung paano gagawin. Okay, sa mga Kaworski, ito yung isa sa mga bibili ninyo. So makikita nyo sa baba ng video ko na to, yung link na to sa mga magtatanong. Ayan, panundot to ng mga oil seal, ano. So ang kukunin nyo dyan mga Kaworski ay ito. Tignan nyo po mabuti yung ano, ito yung kukunin nyo, kasi yung isang klase area yun ito kukunin nyo. Ayan. Tapos ang gagawin nyo lang mga Kaworski, ipapasok nyo lang dito. So search na, wala akong tagahawak na video. Ayun, ako napansin nyo, naipasok ko ano. Napakahirap mag video. Ayan, dito pasensya na pa, wala akong tiga video. Ayan, nakita nyo mga Kaworski, pumasok ano. So ipasok ko muna, ganito lang. Idol pa ano nga, kasuyo nga. Ayan. So ganito lang mga Kaworski gagawin natin. Ayan, ililikot-likot nyo lang para maano nyo yung ano, para mapapit nyo yung sakit. So ganun lang, okay na. Tapos ito, basta sa pagitan ng lock lang. Okay, pag napasok nyo, okay na po yan. Ayan lang, ganun lang. Mikpit na yung mga Kaworski ano. Kailangan kasi mapasikip natin yung mga yan. Okay, so ayan na. Goods na yung mga Kaworski. Ganun lang ang diskarte na ginagawa ko. Kung may tubig, hanginan nyo na lang o gamit kayo ng compressor o blower para mawala yung tubig. So ganun lang mga Kaworski yung proseso na ginagawa ko dito. Ayan, sana may nakuha kayong idea mga Kaworski. And then sa mga hindi pa po nakapalo, kung gusto nyo pa po ng more video tips ko mga Kaworski, ay follow na kayo sa aking page and then sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapalo, subscribe, follow and subscribe na po kayo mga Kaworski. And then sa mga basher, maraming salamat sa inyo dahil sa inyo nakikilala tayo. Okay, alright.